Hear our prayer. We are your children, and we've gathered here today. We've gathered here to pray. Hear our cry. Lord, we need your mercy and we need your grace today. Hear us as we pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven. Forgive our sins, we pray. Hear our song as it rises to heaven. May your glory fills the air as the water covers the sea. See our heart and remove anything that is standing in the way of coming to you today. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven. Forgive our sins, we pray. Though we were few, we're surrounded by many who have crossed the river before. Pagpalang araw po sa ating lahat. Samahan niyo nga po ako na basahin ang salita ng Diyos na makikita po sa Psalms chapter 30 verses 11 to 12. Sabi po, You have turned for me my mourning into dancing. You have loosed my sackcloth and clothed me with gladness, that my glory may sing your praise and not be silent. O Lord my God, I will give thanks to you forever. Purihin po ang Diyos sa kanyang mga salita. Ngayong araw po na ito, pasalamatan po natin at papurihan ng ating Diyos sa pamamagitan po ng ating pag-awit sa araw na ito at maging dalangin nga po ng ating puso ang bawat lyrics, ang bawat salita na lalabas po sa ating bibig ay maging dalangin po ito sa ating Diyos at parangalan po natin siya sa araw na ito. Lord, you seem so far away, a million miles or more, it feels today. And though I haven't lost my faith, I must confess right now that it's hard for me to pray. But I don't know what to say. I don't know where to start. But as you give the grace, with all that's in my heart,
I will sing, I will praise, even in the darkest hour, through the sorrow and the pain. I will sing, I will praise, lift my hands to honor you, because your word is true. I will sing. Lord, it's hard for me to see all the thoughts and plans you have for me. That I will put my trust in you, knowing that you died to set me free. But I don't know what to say, and I don't know where to start. But as I read the grace, with all that's in my heart, I will sing, I will praise, even in my darkest hour, through the sorrow and the pain. I will sing, I will praise, lift my hands to honor you, because your word is true. I will sing, I will praise, even in my darkest hour, through the sorrow and the pain. I will sing, I will praise, lift my hands to honor you, because your word is true. I will sing, I will praise, even in my darkest hour, through the sorrow and the pain. I will sing, I will praise, lift my hands to honor you, because your word is true. I will sing, I will sing, I will sing. Hallelujah. Tayo po'y sama-samang manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy po kaming nagpupuri, nagpapasalamat sa araw na ito na muli mo kaming pinagsama-sama sa isang layunin, ang maitaas ka at maparangalan ka sa aming kalagitnaan. Patuloy po kaming humihingi ng inyong pagpapatawad sa aming kalagitnaan, sa aming pagpapasimula ng gawain ito ng aming pagpupuri. Samahan niyo po kami, patuloy niyo po kaming linisin, O God, sa anumang mga nagawa naming pagkakamali. Nagawa man ito ng aming mga kamay, naisip namin, nasabi namin. Hayaan niyo po na sa mga sandaling ito, na maparangalan ka namin, na malinis ang aming mga puso, ang aming mga buhay. Samahan niyo po ang bawat isa sa amin sa gawain ito, at patuloy na maitaas ka, Panginoon, sa lahat ng ito. Purihin ka, Panginoon, dakilain, magpakailanman. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. You are forever my life. You see me through.
look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. And I carried in everlasting arms. You never let me go through it all. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hands and lead me in your righteousness. And I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. And I carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. We will sing to your name, oh Lord. Oh, we worship you. Sama-sama po natin. Hallelujah to the name of the Lord. Hallelujah. 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 We'll sing hallelujah. Hallelujah. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. And I carried in everlasting arms. You'll never let me go. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. And I carried in everlasting arms. You'll never let me go. And I carried in everlasting arms. You'll never let me go. Once more and sing. And I carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. To you, O God, all the glory. In Jesus' name. Magandang araw po sa lahat. Tayo po ay sama-samang manalangin. Ang prayer focus po natin ay sa discipleship o ang ministry of discipleship. Samahan niyo po ako sa panalangin.
Panginoon, nagpapasalamat po kami sa patuloy na pagbibigay ng biyaya ng kagalingan sa bawat isa, Panginoon. Nagpapasalamat kami, Heavenly Father, sa pagbibigay, Heavenly Father, ng protection against COVID, Panginoon. Lord, patuloy naming itinataas ang Ministry of Discipleship ng BCGC, Panginoon. Alam po namin, Heavenly Father, that you have given us the command to preach the gospel, Heavenly Father. And so we give you, Panginoon, our ministry in this discipleship, Heavenly Father. Lord, first, we are praying for our Sunday school, Panginoon. Patuloy niyo pong i-bless ang mga teachers ng Sunday School, Panginoon. Lord, patuloy nyo, Heavenly Father, na bigyan sila ng wisdom, Lord, ng kalakasan, Panginoon, ng pagmamahal, Heavenly Father, para sa mga batang ito, Panginoon. Lord, we are praying, Heavenly Father, na sa bata at murang isipan ng mga kabataang ito, Panginoon, patuloy kayo, Panginoon, na mangungusap sa kanila, Panginoon, at patuloy nyo, Heavenly Father, na ipapakita at ipapadama sa mga batang ito na sila ay mahalaga, Panginoon, in your kingdom. Heavenly Father, we are praying for the discipleship group, Panginoon. Lord, we are praying for the leaders na nangunguna ng mga discipleship groups. Lord, bigyan nyo po sila, Panginoon, ng katatagan, Panginoon, despite, Heavenly Father, ng pagiging virtual, Panginoon, ng mga bagay-bagay. We pray, Lord, sa kanilang Zoom meeting, Lord, sa prayer meeting, Heavenly Father, via G-Meet, Panginoon, Lord, via Messenger, we are praying, Lord, that you continue to be lifted up, Panginoon, even in these channels, Panginoon. Lord, we are praying para sa mga nagkikita-kita, Panginoon, para pagsaluhan ng iyong salita. Heavenly Father, we pray that your protection be upon them, Heavenly Father. Lord, we pray, Heavenly Father, that you continue, Lord, to set their hearts on fire, Panginoon. Sa bawat basa ng iyong salita, Panginoon, patuloy ka na sasama sa kanila, Heavenly Father. And Lord, higit sa lahat, we are praying for our pastors, for every Sunday preaching, Panginoon. Lord, pangunahan nyo ang aming mga pastor, Panginoon. Lord, give them the wisdom, the knowledge, Heavenly Father, and Lord, the zeal, Lord, to be able, Heavenly Father, to preach the gospel, Heavenly Father, sa ganitong platform. Panginoon, itinataas po namin ang mga preaching na ito, Panginoon. Sabi nyo nga, Heavenly Father, ang iyong salita ay buhay, and it will, Heavenly Father, make sure na makukumpleto, Panginoon, yung purpose, Heavenly Father, why you have given the said words. And so we pray, Heavenly Father, that you use the preaching every Sunday mightily, Heavenly Father, na maabot nito, Panginoon, ang mga tao, Panginoon, na malayo sa iyo, Heavenly Father. Lord, we pray that our Facebook and YouTube, Heavenly Father, services will be given, Heavenly Father, to those people na hindi nakakakilala sa iyo, Panginoon, at makikilala, mararamdaman at may experience nila, Panginoon, ang pagmamahal mo sa pamamagitan nito. Heavenly Father, we give you back all the glory and honor, Panginoon, sa ganitong gawain. Ikaw ang magpatatag, ikaw, Panginoon, ang magpalakas sa bawat isa, at sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Jeremiah 6:7-8. Subalit ang sabi niya sa akin, huwag mong sabihing bata ka pa. Pumunta ka sa mga taong sasabihin ko sa iyo. Ipahayag mo sa lahat ang aking sasabihin sa iyo. Huwag kang matakot sa kanila, sapagkat ako'y kasama mo at iingatan kita. Akong si Yahweh ang nagsabi nito. Magandang araw sa bawat isa, saan man po tayo nandoon. Halina't sama-sama tayong pag-aralan ang salita ng Diyos. Pakinggan po natin ang mensahe po niya. Ang taon na ito, kung paano tayo sinasamahan ng Diyos sa kabila ng mga problema, ay hayaan po natin na mapalakas tayo ng salita ng Diyos upang tayo ay makapagpatuloy na simulan ang journey ng ating pananampalataya na kasama natin ang Diyos. Sa pasimula po, tayo po yung manalangin. Samahan po niyo ako. At ihanda po natin ang bawat isa. Kunin po natin ang ating Biblia at tayo ay sama-samang mag-aral ng salita ng Diyos. Unang Hari,
Kunin po natin ang ating Biblia, Unang Hari, Kabanatang 17, buhat po sa talatang 1 hanggang sa matapos po ito, hanggang 24 na talata. Sabi po rito, si Elias ay isang propetang taga-Tisbe na sa Gilead. Sinabi niya kay Ahab, saksi si Yahweh, ang buhay na Diyos ng Israel na aking pinaglilingkuran. Hindi uulan, ni hindi magkakahamog sa mga darating na taon hanggat hindi ko sinasabi. Pagkatapos sinabi ni Yahweh kay Elias, umalis ka rito at magtago ka sa batis ng Karit sa silangan ng Jordan. Maiinom mo ang tubig sa batis at may inutusan akong mga uwak na maghahatid sa iyo ng pagkain. Sinunod nga ni Elias ang sinabi ni Yahweh. Lumakad siya at nanirahan sa may batis ng Karit sa silangan ng Jordan. Umaga't hapon, may mga uwak na nagdadala sa kanya ng pagkain at sa batis naman siya umiinom. Ngunit dumating ang panahon na natuyo na rin ang batis. Umalis ka rito. Pumunta ka sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. May inutusan akong isang biyuda na magpapakain sa iyo roon. Pumunta nga siya roon. At nang papasok na siya ng pintuan ng lungsod, nakita niya ang biyuda na namumulot ng panggatong. Sinabi niya sa babae, maaari po bang makainom? Aalis na sana ang babae upang ikuha siya ng tubig ng pahabol niyang sabihin, kung maaari, bigyan mo rin ako ng kapirasong tinapay. Sumagot ang babae, saksi si Yahweh ang inyong buhay na Diyos, na wala na kaming tinapay. Mayroon pa kaming kaunting harina at ilang patak na langis. Namumulot nga ako ng panggatong upang lutuin iyon at makakain man lamang kami ng anak ko bago kami mamatay. Verse 13, sinabi sa kanya ni Elias, huwag kang mag-alala, pumunta ka na at gawin mo ang iyong sinabi, ngunit ipagluto mo muna ako ng isang maliit na tinapay at pagkatapos magluto ka ng para sa inyo. Sapagkat ganito ang sinabi ni Yahweh, Diyos ng Israel, hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan at hindi rin matutuyo ang langis sa tapayan hanggang hindi sumasapit ang takdang araw na papatakin na ni Yahweh ang ulan. Ginawa nga ng babae ang utos ni Elias at hindi naubos ang pagkain ni Elias at ng mag-ina sa loob ng maraming araw. Hindi naubos ang harina sa lalagyan at hindi rin natuyo ang langis sa sisidlan tulad ng sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Elias. Hindi nagtagal at nagkasakit ang anak ng biyuda. Lumubha ang sakit ng bata hanggang sa ito'y mamatay. Kaya't sinabi ng babae kay Elias, anong ikinagagalit ninyo sa akin, lingkod ng Diyos? Naparito ba kayo upang ako'y sumbatan sa aking mga kasalanan at patayin ang aking anak? Akin na ang bata, sabi ni Elias, at kinuha niya ang bata. Ipinanhik sa itaas sa silid na kanyang tinutuluyan. Inilagay niya ang bata sa kanyang higaan. At nanalangin, Yahweh, aking Diyos, ito ba ang inyong igaganti sa babaeng magandang loob sa akin? 3 beses siyang dumapa sa bata at nanalangin ng ganito, Yahweh, aking Diyos, inihiling ko pong muli ninyong buhayin ang batang ito. Dininig ni Yahweh ang dalangin ni Elias at muling nabuhay ang bata. Inalay ni Elias ang bata, inakay ni Elias ang bata, at ibinalik sa kanyang ina, saka sinabing, narito ang anak mo, binuhay na siya. At sumagot ang babae, tiyak ko na ngayon
na kayo nga ay isang lingkod ng Diyos. At nagsasalita si Yahweh sa pamamagitan ninyo. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng mga talatang ating pong narinig ngayong araw na ito. Kaya salamat sa Diyos. Pinapakita po rito ang pagsama, ang pagkatawag ng Diyos sa kay Elias. Ang tanong ko po, paano natin na makikita o paano sinamahan ng Diyos si Elias at ang babaeng balo? Una, dapat po nating makita yung kabutihan ng Diyos. At una po, sinamahan ng Diyos si Elias sa panahon ng kawalan ng pagpatak ng ulan. Sinabi po sa unang talata na hindi papatak ang ulan hanggat hindi sinasabi ng Diyos kay Elias. Kaya sa panahon na yon na sinabi ng Diyos kay Elias na hindi papatak ang ulan, ay sinabi niya kay Haring Ahab, na saksi ang buhay ng Diyos. Sa loob ng hindi uulan, di papatak ang hamog hanggat hindi sinasabi ni Yahweh ng Diyos. Kaya makikita natin dito na si Elias ay sinasamahan ng Diyos. Paano ipinakita ng Diyos ang kanyang pagsama kay Elias? Nais po nating tingnan ang unang talata. Si Elias ay isang propetang taga Tesbe sa Gilead. Sinabi niya kay Ahab, saksi si Yahweh ang buhay na Diyos ng Israel na aking pinaglilingkuran. Hindi uulan, hindi magkakahamog sa mga darating na taon hanggat hindi ko sinasabi. Pinapakita po rito ang problema na kakaharapin ni Elias sa mga darating na panahon. And verse 2, tingnan po natin ang tugon ng Elias. Pagkatapos sinabi ni Yahweh kay Elias, umalis ka rito at magtago ka sa batis ng Karit sa silangan ng Jordan. Maiinom mo ang tubig sa batis at may inutusan akong mga uwak na maghahatid sa iyo ng pagkain. Verse 5, sinunod nga ni Elias ang sinabi ni Yahweh. Lumakad siya at nanirahan sa may batis ng Karit sa silangan ng Jordan. Umaga't hapon, may mga uwak na nagdadala sa kanya ng pagkain at sa batis naman siya umiinom. Tingnan po natin ang kabutihan ng Diyos. Na nasa doon po siya sa lugar na iyon na inutusan ng Diyos na pumunta sa isang yungin at doon magtago. Ngunit makikita po natin ang kabutihan ng Diyos, ang pagsama ng Diyos. Anong sabi? Pinapakain, pinapainom, araw-araw, oras-oras ay nandoon ang biyaya ng Diyos. Kaya anuman pong problema na pinagdaraanan natin at tinuturuan tayo ng Diyos, ipinapakita na laging sumasama ang Diyos, matuto lang po tayong sumunod sa kanyang ipinag-uutos. Yun pong nais ng Diyos. Matuto tayong sumunod. Matuto tayong magtiwala doon sa utos niya sa atin. Anumang sitwasyon ng ating bansa, kahit ngayon na may panibago raw virus na yon, ngunit o Diyos, alam natin na tayo ay secure sa harapan ng ating Diyos. Amen. Ganon kabuti ang Diyos. Matuto po tayong makinig sa tinig ng Diyos. Matuto tayong magtiwala sa plano ng Diyos at sundin yung plano na yon para maranasan natin ang pagkilos ng Diyos. Maranasan natin ang pagpapala ng Diyos. Ano pong sabi diyan?
Paano ipinakita ng Diyos na sinasamahan niya si Elias sa panahon ng kawalan ng pagpatak ng ulan? Sinabi, hindi papatak ang ulan, hindi magkakahamog. Pinagtago siya dahil alam niya na daranas siya ng problema dahil maraming mga against kay Elias, laban kay Elias, at buhay niya ay nakataya kapag hindi pumatak ang ulan, ngunit nandoon ang provision. Verse 2, pagkatapos sinabi ni Yahweh kay Elias, umalis ka rito at magtago ka sa batis ng karit sa silangan ng Hordan. Maiinom mo ang tubig sa batis at may inutusan akong mga uwak na maghahatid sa iyo ng pagkain. Ano pong sabi? Pinagtago ni Yahweh ng Diyos sa batis sa karit, ng karit. Hindi lang po kasi alam ng Diyos, nandoon ang bukal ng tubig. Hindi lang mo po yung tubig, kundi sabi niya rito, binigyan ng pagkain ng araw-araw, dala ng mga uwak ang pagkain. Kaya pinagtago, binigyan ng tubig na maiinom, at binigyan din ng pagkain araw-araw hanggang sa panahon na yon, hanggat hindi iniuutos ng Diyos sa kanya na umalis. Kaya ang tugon ni Elias, sumunod siya sa Diyos. Kaya kapag narinig natin ang tinig ng Diyos, sundin natin to. Alam natin hindi mapapahamak ang sino mang sumusunod sa Diyos. Sumunod nga si Elias sa sinabi ni Yahweh, lumakad siya at nanirahan sa may batis ng karit sa silangan ng Hordan. Tingnan po natin, nagutom ba siya? No. Hindi siya pinabayaan ng Diyos. Gaano man katagal yung panahon na yon na kanyang pagtatago sa batis na yon, sa karit, hindi siya pinabayaan ng Diyos. Nandoon ang pagsama niya ng Diyos. Ang pagsama sa kanya ng Diyos. Pangalawa po, sinamahan ng Diyos si Elias sa panahon ng tagtuyot at kawalan ng pagkain. Ano pong sabi in verse 7? Ngunit dumating ang panahon na natuyo na rin ang batis. Nawala na ng tubig na umaagos sa batis. Kaya sinabi sa kanya ni Yahweh, umalis ka rito, pumunta ka sa Sarepta, sa lupain ng Sidon, may inutusan akong isang biyuda na magpapakain sa iyo roon. Pumunta nga siya roon at nang papasok na siya ng pintuan ng lungsod, nakita niya ang biyuda na namumulot ng panggatong at sinabi niya sa babae, maaari po bang makainom? Aalis na sana ang babae upang ikuha siya ng tubig nang pahabol niyang sinabi, kung maaari, bigyan mo rin ako ng kapirasong tinapay. Sumagot ang babae, saksi si Yahweh ang inyong buhay na Diyos, na wala na kaming tinapay. Meron pa kaming kaunting harina at ilang patak ng langis. Namumulot nga ako ng panggatong upang lutuin iyon at makakain man lamang kami ng anak ko bago kami mamatay. Verse 13, sinabi sa kanya ni Elias, huwag kang mag-alala, pumunta ka na at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit ipagluto mo muna ako ng isang maliit na tinapay at pagkatapos magluto ka ng para sa inyo. Sapagkat ganito ang sinabi ni Yahweh in verse 14, Diyos ng Israel, hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan at hindi rin matutuyo ang langis sa tapayan hanggat hindi sumasapit ang takdang araw na papatakin ni Yahweh ang ulan. Ginagawa nga ng babae ang utos ni Elias at hindi naubos ang pagkain ni Elias at ng mag-ina sa loob ng maraming
araw. Hindi nga naubos ang harina sa lalagyan at hindi rin natuyo ang langis sa sisidlan, tulad ng sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Elias. Ano pong nakita nating problema? Natuyo na po ang batis. Wala nang magtubig. At wala nang magdadalang pagkain doon sa batis na yon sa araw-araw. Kaya inutusan muli ng Diyos si Elias, lisanin mo ang lugar na yan. Pumunta ka sa Sarepta, sa lugar na yon ng Sidon. At may inutusan akong isang biyuda na magpapakain sa iyo. See? Tingnan po natin ang kabutihan ng Diyos. Nandoon lagi ang pagsama ng Diyos. Nandoon lagi ang pagkilos ng Diyos sa mga taong patuloy na sumusunod sa Kanya. Pumunta ka roon at may inutusan akong isang biyuda. Ganun po kabuti ang Diyos. At pumunta nga siya roon at nakita niya ang babae na nangunguha ng panggatong. At sinabi niya sa babae, pwede po bang makainom? At pwede rin po ba akong makakain? Problema ng babae, paubos na ang harina at langis na yon na kanilang pagkaing mag-ina. Kaya bantulot na bigyan ng tubig at tinapay si Elias. Bantulot po. Kung maaari, bigyan mo rin ako ng kapirasong tinapay. Kaya sinabi ng babae, nangangatwiran ng babae, saksi ko po ang Diyos ninyo. Wala na po kaming tinapay. Ang meron po kami ay kaunting harina, kaunting langis. Ito nga at kumukuha kami ng panggatong upang pagkatapos namin kumain ay hindi namin alam, baka mamatay na kami mag-ina. Tingnan po natin, paano nahikayat ni Elias, ang babae, ang biyuda. Huwag kang mag-alala. Okay? Pumunta ka na at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit ipagluto mo muna ako ng isang maliit na tinapay. At pagkatapos ay magluto ka para sa inyo. Kapirasong tinapay, kapirasong langis. Pero paano sila? Paano naranasan ng biyuda ang kabutihan ng Diyos? Tingnan po natin. Sapagkat ganito ang sinabi ni Yahweh, Diyos ng Israel, verse 14, hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan. Amen. Magtiwala tayo sa Diyos. Pakinggan natin ang tinig ng Diyos at ipagkatiwala natin yung buhay natin sa Diyos. Hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan at hindi rin matutuyo ang langis sa tapayan. Amen. Ganyan kabuti ang Diyos. Ganyan tayo pinagpapala ng Diyos. Ganyan tayo sinasamahan ng Diyos. Hindi kayang maubos anumang lalagyan natin, anumang kakulangan natin. Kayang punuin ng Diyos. Kayang paapawin ng Diyos. Kayang isupply ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan. Amen. Ganon kabuti ang Diyos. Hanggat hindi sumasapit ang takdang araw na papatakin ni Yahweh ang ulan. Kahit sa panahon ngayon, pagpapalain tayo ng Diyos. Kahit na may pandemya na hindi natin alam kailan matatapos ito. Kahit may vaccine na parating, hindi natin alam kung ito'y epektibo sa buhay natin. Hindi natin alam kung tayo ay magkakasakit o hindi. Ngunit kasama natin ang Diyos. Ang Diyos ang mag-iingat. Ang Diyos ang magpapala. Dahil siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin mo ang Diyos. Palakpakan natin ang Diyos. Amen. Ganyang kadakila ang Diyos.
Nakala natin problema dito, problema doon. But God, isipin natin yung kabutihan ng Diyos. Kapag nangusap ang Diyos, yan yung plano ng Diyos para sa iyo, para sa akin, para sa bawat isa sa atin. Kaya purihin natin ang Diyos. Ginawa nga ng babae ang utos ni Elias. Tingnan nyo, nagtiwala siya sa Diyos. Nagtiwala ang biyudang ito sa kapirasong harina at kapirasong langis na kanyang pagmamasahan. Ginawa ng babae ang utos ni Elias at hindi naubos ang pagkain ni Elias at ng mag-ina sa loob ng maraming araw. Amen. Nagtiwala. Ipinagkatiwala ng babae ang kapirasong harina na iyon, ang kapirasong langis, para i-sacrifice niya yung buhay niya, yung buhay ng kanyang anak, alang-alang sa taong ito na hindi naman niya kilala. Ipinagluto ng maliit na tinapay. At ang resulta ng kanyang pagtitiwala, hindi naubos ang harina hanggang sa araw na ipinangako ng Diyos. Amen. Yan ang Diyos natin. Hindi nga naubos ang harina sa lalagyan at hindi rin natuyo ang langis sa sisidlan tulad ng sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Elias. Wow! Naranasan, ano ang karanasan ni Elias matapos niyang sundin ang utos ng Diyos? May inutusan ang Diyos na biyuda para pakainin siya. Na bagamat nag-aalinlangan, ipinagluto siya ng maliit na tinapay at pinigsiya ng tubig kapag pagkain niya. Ngunit ang himala ng Diyos, hindi nga naubos ang harina at tinapay sa kanilang lalagyan hanggang muling pumatak ang ulan dahil sinasamahan sila ng Diyos. Amen. Sinasamahan ng Diyos. Tingnan natin. Pangatlong magandang halimbawa. Sinamahan ng Diyos si Elias sa panahon ng pagbuhay sa anak ng biyuda. May masama na namang nangyari. Ano yun? Basahin po natin. Verse 17, hindi nagtagal ay nagkasakit ang anak ng biyuda. Lumubha ang sakit ng bata at hanggang sa ito'y mamatay. Kaya sinabi ng babae kay Elias, anong ikinagagalit ninyo sa akin? Lingkod ng Diyos, naparito ba kayo upang ako'y sumbatan sa aking mga kasalanan at patayin ang aking anak? Akin ang bata, sabi ni Elias. At kinuha niya ang bata. Ipinanhik sa itaas sa silid na kanyang tinutuluyan. Inilagay niya ang bata sa kanyang higaan at nanalangin. Yahweh, aking Diyos, ito ba ang inyong igaganti sa babaeng nagmagandang loob sa akin? 3 beses siyang dumapa sa bata at nanalangin ng ganito. Yahweh, aking Diyos, hinihiling ko pong muli ninyong buhayin ang batang ito. Dininig ni Yahweh ang dalangin ni Elias at muling nabuhay ang bata. Inakay ni Elias ang bata at ibinalik sa kanyang ina, saka sinabing, naritong anak mo, buhay na siya. At sumagot ang babae, tiyak ko na ngayon na kayo nga ay isang lingkod ng Diyos at nagsasalita si Yahweh sa pamamagitan ninyo. Amen. Ano pong aral na natutunan natin sa ating pong pagtatapos? Ano ang nais ng Diyos na makita natin? Bakit sinasamahan tayo ng Diyos? Sabi ng biyuda,
Tiyak ko na ngayon na kayo nga ay isang lingkod ng Diyos. Amen. Gustong pang makita natin dito yung pagpupuri ng biyuda. Sa panahon ng problema, ay nakita niyo yung kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ni Elias. Tunay nga po na kayo ay lingkod ng Diyos. Sumasa inyo ang Diyos. Kaya naparangalan ang Diyos. Napapurihan ang Diyos. Ano man po ang sitwasyon natin sa buhay? Ano man ang pinagdadaanan natin? May nais ituro ang Diyos sa atin. May nais gawin ang Diyos sa buhay natin. At ano po yung aral na yon na itinuturo sa atin? Una, tinuturuan tayong maging masunurin sa Diyos. Amen. Tinuturuan tayo. Pangalawa, tinuturuan tayong laging magtiwala sa Diyos. Hindi lang tayo sumusunod, kundi nagtitiwala. Kasi doon sa harapan natin, hindi natin alam ano ba yung kahihinat na natin doon sa dulo na yon. Tinuturuan tayong laging magtiwala sa Diyos. At panghuli, tinuturuan tayong magpuri sa Diyos. Kapag nakita natin yung pagkilos ng Diyos, papurihan natin ang Diyos. Sambahin natin ang Diyos sapagat yun ang nais niyang makita sa buhay natin. Ang tayo ay maging masunurin, tayo ay magtiwala ng lubusan sa Kanya, at tayo ay magpuri sa ating Diyos. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. God bless po. Into your hand I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. In Jesus I believe, in you, in Jesus I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Let's continue to worship the Lord. Let's sing, I'll walk with you. Hallelujah. I'll walk with you wherever you go, through tears and joy. I'll trust in you, and I will live in all of your ways, in your promises forever. Let's worship the Lord. Let's sing. We believe in you, Jesus. Jesus, I believe in you. In Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Let's continue to sing. Jesus, I believe in you. In Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am.
church. This is our opportunity to worship the Lord, and we will sing that we will worship Him in spirit and in truth. I will worship. Sa ating pong mga kabahayan, let's worship the Lord. Let's sing, I will worship you, Jesus. Hallelujah. I will worship. Nasaan ka man, parte ng mundo, parte ng Pilipinas, kahit na anong pinagdadaanan mo, continue to worship the Lord and sing this as a prayer. Hallelujah, Lord. We will worship you, Heavenly Father. I will worship you. I will worship. I will worship. I will worship you, Lord. I will worship, and I will worship you. I will worship. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. And Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. I will worship. I will worship you. I will worship. I will worship you. In sickness, in good health, in wealth, we will worship you, Lord. Praise your name. In Jesus' name, amen. Awit 91 verses 14 to 16. Ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan, at kung may problema ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay, at nakatitiyak, tatamuhin nila aking kaligtasan. Awit 91 verses 14 to 16. Sige po, sa ating pagtatapos, tayo po'y manalangin. Pagkatiwala po natin sa Diyos. Anumang sitwasyon natin sa ating buhay, pagkatiwala po natin sa Diyos. Nandiyan lang po siya. Isang panalangin, kaya kang abutin niya. Anumang po pinagdadaanan mo, pagkatiwala natin, kasama po natin ang Diyos. Tayo po'y manalangin. Amang banal, salamat po sa mensahe mo ngayong umagang ito, Panginoon. Salamat o dakilang Diyos, sa iyo po namin, Ama, pinagkakatiwala. Ang bawat isa, Panginoon, na tagapakinig, O God,
na taga-subaybay, Panginoon, na sumusubaybay, o dakilang Diyos. Lord, salamat na mayroon kaming Diyos na dakila, Diyos na laging sama sa amin, Diyos na kumakalinga, Diyos na siya nakakaalam ng aming sitwasyon, Panginoon. Kaya nga po, o dakilang Diyos, Lord, salamat. Ama, nandito po ang bawat isa. Tinataas po namin sa iyo. Hiling po namin, o dakilang Diyos, ang pag-iingat mo, Panginoon. Ilayo mo po sa amin, Panginoon, ang COVID-19 na ito, o Diyos, ang virus na ito, o Diyos na kinakatakutan ng bawat isa. Kundi, Panginoon, ipakita mo sa amin yung pag-iingat mo, yung pagsama mo sa amin. Ama, turuan po ninyo kami, o dakilang Diyos, na maging masunurin. Turuan po ninyo kami, o dakilang Diyos, na marinig yung tinig yung mensahe mo, Panginoon, upang hindi kami mapahamak. At turuan po ninyo kami, o dakilang Diyos, na sa bawat pangyayari, makita namin ang mensahe mo at magpuri kami, magpasalamat kami, o dakilang Diyos. Salamat po, Ama, sa bawat isa na sumusubaybay. Pagpalain mo po ang bawat sambahayan, ang bawat pamilya, ang bawat mga anak mo, Panginoon, na nakikinig ng mabuting balita. I-bless mo po ang bawat isa. O dakilang Diyos, hiling namin, buksan mo po ang durungawan ng kalangitan at ibuhos ang masaganang pagpapala na sa bawat araw, Panginoon, matugunan ang pangangailangan ng bawat isa sa amin. Maging aming kalusugan, Panginoon, manatiling malusog ang aming pangangatawan upang hindi po kami mahawa ng virus na ito, Panginoon. Lord, salamat, o dakilang Diyos. Salamat sa katapatan niyo. Salamat po, Ama, sa walang hanggang pagsama mo sa amin. Salamat, Banal na Espiritu, na ikaw ang nagbabago ng aming buhay. At dalangin namin, o dakilang Diyos, patuloy, Ama, na gabayan po ninyo kami sa journey na ito, sa paglalakbay namin ito, ay ikaw, o Diyos, ang maging kasama namin. Salamat po, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagsama ng Panginoong Hesus at ang pagpapala niya ay maranasan po natin. Ang pakikipisan ng Banal na Espiritu ay sumagana sa bawat isa sa atin. Purihin ang Diyos, purihin ang dakilang Diyos na may-ari ng lahat ng bagay. In Jesus' name. Amen. Amen. Christ is my real world and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ, my all in all, the joy of my salvation. The joy of my salvation. And His hope will never fail. Sing, heaven is our home. Through every storm, my soul will sing, Jesus is here. To God be
all together declare, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning. The cross before me, the cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Christ is enough for me. Christ is enough for me. And everything I need is in you. And everything I need, Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. And everything I need is in you. And everything I